Ikaw na lang bahala sa design ng wedding invitation. Tuloy na yung kasal ni Olga? It will be a good marriage for the Villa Viceres and Altamontes, Alvin. Alam mo, sinasabi mo lang yan eh. Kasi hindi mo pa namimit yung babaeng magpapatibok ng puso mo. Ano pangalan mo? Cecilia Fulgencio. Nice to meet you, Cecilia Fulgencio. I'm Carlos Miguel Altamonte. Kung ano man yung ilusyon mo sa Carlos Miguel na yan, itigil mo na. Bubulahin ka, bubuntisin, tapos iiwan. Hindi yun mangyayari, Cecilia. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Wala ka ng ibang bukong bibig kundi Cecilia, Cecilia, Cecilia. We need to talk. About Cecilia. Now we're even. You cheated on me. I slapped you. Tapos na yun. Come here. Let's talk about the details of the wedding first. No. I have more to say about Cecilia. Nay, mahal po ako ni Carlos Miguel. Pinakilala ka na ba sa mga magulang niya? Patay na po yung mga magulang niya. Sa lola na lang po siya nakikisama. Pinakilala ka ba sa lola niya? Hindi pa po. Pero sabi niya... Hindi ka niya papakilala sa lola niya. Katulad na rin ang hindi pagpapakilala sa akin ng ama mo sa magulang niya. Pinaniwala lang akong mahal ako. Kinama, binuntis, katapos, nawala. You don't have to tell me about all these things, Carlos Miguel. My God, I'm not stupid. I know what you're talking about. A man like you, who is gonna get married soon, alam mo kung anong ginagawa nyo? Nagkukumahog kayo na mag-conquer ng mga babae dyan. It's like what? Like a salute to singlehood, right? And you know what? I actually thought about this while waiting on the couch. God created cheap women para sa mga ganitong purpose kasi para pang aliskate lang yung mga yan. Olga, Cecilia is not cheap. I love her. Pag sinabi ko sa'yo, pang aliskate lang yan. Ikaw ba may nangyari na sa inyo nung Carlos Miguel na yan? Wala po, Nay. Hindi naman po ganun si... Mabuti. Dahil iiwasan mo na ang lalaking yan. Pero, Nay, mahal ko po si... Mahal mo siya. Pero ikaw, mahal ka ba niya? Ha? Are you testing my patience? Okay, fine. I give you 2 weeks. Gawin mo ang lahat, kalimutan mo ang babae, gawin mo ang lahat para makalimutan mo yung kahibangan dyan sa babae na yan. And then after that, you come back to me. And you better marry me. Olga! Please listen and try to understand. I love Cecilia. Iba to. Pakakasalan ko siya at gusto ko siyang makasama. For life. Is this really enough for you, huh? Is this really enough for you? Is this Olga, I'm really sorry. enough for you? Olga, I'm God sorry. damn it! You listen. You cannot do this to me! I am Olga Villavicer. You cannot do this to me! How dare you do this to me? Okay, enough. Kung akala mo, papabayaan lang kita ng ganun-ganun lang, nagkakamali ka. Hindi ako ganun kadaling pahiyain, Carlos Miguel. Kakalimutan mo yung babaeng yan at papakasalan mo ako. Or you'll get more of this. Anong mamahalin ng lalaking mayaman sa isang babaeng mahirap na wala namang itinapos sa pag-aaral? Ha? Sabi mo nga sa akin, sumagot ka, na maganda ka, na mabait ka,
na inosente ka. Bakit? Wala bang ganun sa mga kauri niya? Ha? Ano ang palagay mo? Tayo lang na mga mahihirap ang maganda? Mabait? Inosente? Uy, Cecilia? Huwag mo nga bulagin yung mga mata mo sa mga pinanonood mo sa TV. Ikaw ang ilusyonada dyan. Ang mayaman, ha? Tandaan mo, ang pakakasalan niyan, kapwa mayaman. Kaya ikaw, maghanap ka ng purdoy na katulad mo. Tulad ni Dandoy. Peste! Nakawala kang gana? Pare. Salamat, pare. Cheers. Pare, pasensya ka na nga pala. Hindi ko kasi alam na nandun si Olga nung kausap kita sa phone. Okay lang, pare. Bahala ko naman talaga siyang kausapin about Cecilia. So, whatever. Ibig sabihin, seryoso ka na talaga kay Cecilia, ha? Bro, it's love. Pare, I know what you're gonna say. I'm rich. She's poor. Hindi kami bagay, diba? Ganun naman lagi eh. I've thought about that, pare. Struggled with it already. I mean, sinubukan ko na siyang tanggalin sa isip ko. Binuhos ko na yung isip ko sa trabaho. Wala. Hindi ko kinaya. Laging siyang nasa isip ko. I ended up going to her in the middle of the night. Huminto lang ako sa tapat ng bahay nila. Nakatingin sa bintana. Nung paglabas niya, nung makita ko siya, nung umiti siya pagkakita sa akin, and it was then that I knew I love her, bro. Yes. Pare, alam mo. Hindi naman kita kukontrahin eh. Ang sasabihin ko nga sa'yo eh, pare, bagay na bagay kayo. Seryoso ka? Oo. Alam mo ba? Totoo lang ha, ito ha. Simula nung magkakilala kayo. Yung pumasok siya sa kotse, yung nagtanggal siya ng maskara. Ay, simula nun, nagbago ka na. Simula nun, ngumiti ka. Natuto ka ng ngumiti. Alam mo, yun ang naging magandang epekto sa'yo ni Cecilia. Tinuruan ka niya maging masaya. Yun nga lang, may isang problema. Ang Lola Victoria mo. Dahil sigurado ako na hindi siya papayag na makatuluyan mo si Cecilia. Grabe naman yung nanay mo. Tama ba magtabo ng pagkain sa mukha? Di mo lang nang hinayang. Sa bagay, munggo lang naman yung ulam niyo. Pero kahit na friendly, masarap ka magluto ng munggo. Lalo na yung may daing. Friend, ang dami-dami mong munggo sa buko. Tanggalin mo muna yan. Tsaka bakit ba naman kasi kailangan, lahat ng ginawa ng tatay mo sa nanay mo, kailangan pagsigawan niya sa buong mundo. Alam mo, memorize ko na nga yung lines ng nanay mo eh. BBI, binola, binuntis, iniwan. Ah, bakit lahat kasalanan mo? Eh, siya naman ito nagpa-BBI, di ba? Hindi naman ikaw. Kasi kailangan isipin niya lahat ng lalaki ganon. In
fairness naman, friend, si Sergio seryoso kay Marimar. Si Fredo seryoso kay Jezebel. Si Homer seryoso kay Prosefina. Si Benji tsaka si Sharina, di ba? Puro palabas naman yun eh. Ay, oo nga, friend. Tsaka Dongyan yun. Alam mo naman, fan ako ng Dongyan, di ba? Tsaka, friend, ka-level mo sila. Kasi ito ang pinaka. Ikaw na talaga. Si Carlos Miguel, seryoso kay Cecilia. Tawa na yan. Tingin mo? Alam mo, sa tingin ko, sa pandinig ko, sa pang-amoy ko, tsaka sa pakiramdam ko, panlasa ko na lang ang kulang. Kasi hindi ko pa nalasaan si Carlos Miguel. Palasa nga ako. Yes, me naman eh. Patawa ka ng patawa. Laki-laki na nga ng problema ko. Ha? Asan? Asan ang problema mo? Cecilia, walang problema. Kasi, mahal ka ni Carlos Miguel at mahal mo siya. Pero ayaw sa kanya ni Inay eh. Hay nako, alam mo mali ka na naman eh. Kasi hindi totoong ayaw ng nanay mo kay Carlos Miguel. Ang ayaw niya ay lumigaya ka. Kasi naman, yung nanay mo napakabihay. Sobrang bihay. Bitter sa buhay. Dahil sa manangyari sa kanya dati, galit siya sa mundo. Ayaw niya nang lumigaya. Kaya ayaw niyang lumigaya ka rin. Tama na yan. Gusto mo magpatulungan ako? Naku naman, pag minamalas nga naman. Esmeralda, meron pala akong dalang ano. Hep! Hanggang dyan ka lang. Unang-una, wala ka na bang alam dalhin kung hindi suman? Kasi araw-araw, ubos na yung suman eh. Ako na lang kumakain. Huwag ka magsalita. Pwede tigil-tigilan mo na yung panliligaw sa kaibigan ko. Kasi may syota na siya. Hindi nga. Ay, oo, totoo yun. Maniwala ka. What are you doing? Unwinding. Olga! Staring at hot men. Ano ka ba naman? Carlos Miguel called off your wedding? Nagagawa mo pang mag-unwind? Relax. Okay, relax. Do you need wine? My God. Olga, hindi pwedeng hindi mo tuloy ang kasal ninyo ni Carlos Miguel. Mapagsak ng negosyo natin. Sa mga Altamonte na kasalalay ang kabuhayan natin. That was the deal. Exactly. Kaya nga mag-relax ka lang because matutuloy ang kasal namin kahit anong mangyari. Bakit? Nagkausap na kayo ni Carlos Miguel? Hindi. Pero nagkausap kami ni Lola Vic and she assured me na talagang matutuloy ang kasal. Ay, salamat naman. I told you. Lola Vic, I'm sorry pero hindi na po matutuloy ang kasal namin ni Olga. That's true. Lola, I don't love Olga. I never loved her. You gave me your word, Carlos Miguel. You promised. At ang mga Altamonte, kapag nangako, tinutupad. Alam mo, mabuti na lang, ex ni Lolo Renante ang si Doña Victoria. I'm sorry, Olga. Alam ko napipilitan ka lang magpakasal kay Carlos Miguel para maisalba ang kabuhayan natin. You know what, ate? You don't really need to apologize. Before, I know I wanted to get married to him because of business reasons. But, kagabi, nung sinabi niya sa akin na may mahal siyang ibang babae, nagselos ako, ah. And alam mo naman ako, Ate Consuelo, what Olga wants
Olga gets. Lola Vic, please just let me explain. Nangako ako sa lolo ni Olga na ipakakasal ko ang anak ko sa anak niya. Pero ano ang ginawa ng papa mo? Nagpakasal sa mama mong Paul Star. Lola, hindi naman po bold star si Mama. Model po siya ni Papa. It's the same. Naghuhubad siya kapag ipinipinta ng papa mo. I promised Renante again na ikaw ang ipakakasal ko sa apo niya, kay Olga. Para once and for all, ang mga Altamonte at Villavicer ay maging isang pamilya na. And I swear before I die, Carlos Miguel, I swear to all these birds and to all I hold dear, pakakasal ka kay Olga Villavicer. Lola, si Cecilia nga po. You'll stop seeing that girl! Lola Vic, just please listen. Enough! Now leave. Kakainin ko pa ang mga alaga ko. Cecilia, hindi ka ba sasabay uuwi? Sige po, Aling Flori, kayo na lang po muna. Naku, gabi na. Mag-ingat ka, ha? O sige, mauna na lang ako. Mahal ka ba niya? Kung may ilusyonada dyan. Ang mayaman, ha? Ang pakakasalan niyan, kapwa mayaman. Ikaw ang ipakakasal ko kay Olga para once and for all, ang mga Altamonte at Villavicer ay maging isang pamilya na. And I swear before I die, Carlos Miguel, pakakasal ka kay Olga Villavicer. Ang sama naman ang ginawa mo kay Cecilia. Pare, hindi mo na ako kailangan konsensyahin. Suffering enough. Pero akala ko ba mahal mo siya? Pare, sabi ni Lola Vic, Olga is for me. Pati ba naman dyan lola mo masusunod?
Dati gusto mo fine arts. Ang gusto ng lola mo, business ad. Pati yung hobby mo na pipipinta, kinalimutan mo na. Pare, pati pananamit mo. Siya nagdidikta. Kailangan corporate, kailangan kagalang-galang. Pati yung pananalita mo, yung kilos mo. Pare, kailangan pasado sa panlasa niya. Minsan nga pag magsalita ka na, parang naririnig ko na si Lola Victoria. Alam mo naman na napakahirap kumontra kay Lola. Ever since mamatay si Mama at si Papa, si Lola Vic na ang nandun para sa akin. Siya na yung nag-alaga para sa akin, pare. Look at you now. Pare, lumaki ako at nagkaisip na sumusunod kay Lola Vic. Yun na nga eh. Pare, lumaki. Matanda ka na. Wala ka bang isip? Pare, sundin mo naman yung gusto mo. Ano pare? Pare, magkaibigan tayo. Magkababata tayo. Hindi porket boss kita, assistant mo ko. Hindi ko pala gusto yung desisyon mo. Parang wala kang balls. Parang ang alaga ng lola mong ibon. Nakakulong sa hawla. Hindi makalipad. Parang walang freedom. Hindi mo ba naisip? Binigay mo na sa lola mo yung lahat. Lahat ng sayo. Pare, magtira ka naman sa sarili mo kahit konti. Konti lang. Loko naman pala yung Carlos Miguel na yan eh. Inaasa ka lang. Baka naman may emergency. Naku naman, Cecilia, pwede ba huwag mo siyang pinagtatanggol? May usapan kayo, hindi siya sumipot, oh. Ni text o tawag, wala. Piso lang yun, Cecilia. Diyos ko, pagsasampalin ko siya ng piso dyan. O ano, naniniwala ka na sa akin. Nalolokohin ka niyang Carlos Miguel na yan. Aling Mariana, nasusugat po yung puso ni Cecilia. Baka pwede pong maging ng budbura ng asin. Kasi mahapde eh. Matigas ang ulo eh. Hayaan mo siya miyak para matuto. Alam mo, friend, mukhang tama yung hinala ko eh. Ilan yung nanay mo? Walang damdamin. Tama na, huwag ka na umiyak. Huwag mo siyang pansinin. Carlos Miguel? Cecilia? Cecilia? Cecilia! Cecilia! Cecilia? Senyora, nasaan si Carlos Miguel? Ay, wala po siya sa kwarto niya. At wala rin po ang kotse niya. Ha? Saan kayo nagpunta ang batang yun? Naku naman, friend. Hanggang ngayon ba binabasa mo pa rin yan? Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ko to nung bata ako? Oo naman, no? Memoryado ko na nga yan eh. Tungkol sa isang lalaki na may alagang aso na mahal niya dahil galing sa nanay niya. Isang araw, nawala. Kaya hinanap niya ng hinanap hanggang hindi niya na nakita.
Ang ginawa niya, nagdasal siya nang nagdasal. Ayun, isang araw, may nag-break ng aso niya. Thank you, Bao. Sabi ng libro, kung meron ka raw gusto, magdasal ka daw. Tapos hintayin mo. Sigurado daw, darating sa'yo yung hinahanap mo. Teka, may aso ka ba? O si Carlos Miguel niyang tinutukoy mo? Ilang gabi na ako nagdadasal. Pero hindi pa rin siya nagpapakita. Hindi pa rin siya nagbabalik. Kasi naman, friend, alam mo, hinaan mo ng konti pag nagdarasal ka. Baka mamaya yung nanay mong alien yung nakakarinig sa'yo. Alam mo, yun yung kumukontra sa mga dasal mo eh. Nagdarasal pa yung karibal. Ay, naku, ano klaseng nanay yan. Friend, tama na yan. Halika na, malilito tayo sa palengke. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na malungkot. Nandito naman ako para sa'yo eh. Halika na. Miggy, akala ko you love that book. Kaya ako nga po pinapalipad sa akin para po pag may nakapulot, mabasa rin niya. Sandali lang, Esme, kukunin ko lang yung mga pahina. Carlos Miguel? Carlos Miguel, nag-iilusyon ka na naman dyan, Carlos. Anong ginagawa mo dito? Huwag mo lalapitan si Cecilia, ha? Ano? Cecilia, saan mo napulit ang mga ito? Ano? Cecilia, sabihin mo sa akin, paano napunta ang mga ito sa'yo? Hoy, Carlos Miguel, pagkatapos mo deadmahin tong kaibigan ko, yan ang tatanong mo? Paano napunta sa kanya yan? Aba, okay ka. Napulot ko yan sa burol nung bata pa ako. Carlos Miguel, bakit? Oo nga, bakit? Alam mo, ang dami-dami ko tinatanong, hindi mo ko sinasagot. Cecilia, akin ang librong ito. Ako ang nagpilas at nagpalipad ng mga pahina noong bata ako. Kita mo na, bata pa lang kayo, tinahanan na kayo ng Diyos. At ikaw, Cecilia, ikaw ang nakapulot. Nakita mo na, siya naman pala nakapulot eh. Tapos lagay mo na yung best friend ko, papasahin mo. Alam mo, Carlos Miguel, kapag mahal mo isang babae, hindi mo dapat pinapaasa. Tama mag-deadmahin mo, eh mahal na mahal ka ng kaibigan ko. Tapos gaganin mo lang siya. At sana'y palaging ako. Ikaw sa puso, ikaw sa isip, ikaw palagi, maging sa panaginip. Bawat umaga, ikaw na sana. Para sa akin, ikaw ang siyang ligaya. Ang damdamin ko sa'yo ay wagas. Nay, nagpunta po kanya dito si Carlos Miguel. Niyaya po niya ako magpakasal. Buntis si Olga, and you are the father. Pakakasal ka kay Olga Villavicencio. I don't love you. Walang kasalang mangyayari. Kung kailangan ko pang tutukan kita ng barin hanggang simbahan, gagawin ko yon. So kaya kitang ipaglaban hanggang patayan.
Sino sa inyong dalawa si Cecilia? Ako po. I am Carlos Miguel's fiancé. Actually, buntis ako. Hindi ko na kailangan i-spelling na si Carlos Miguel ang ama ng anak ko.